Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang pagmimisa sa araw ng Pasko ng Pagsilang. Mapagpalang Pasko sa inyong lahat. Buong puso tayong magpasalamat sa Diyos para sa pinakadakilang handog niya sa atin, ang kanyang bugtong na anak. Nagkatawang tao ang Diyos upang ang lahat ng nararanasan natin ay hindi maging iba sa Kanya. Ang ating mga kagalakan at sakit, ang pag-asa at mga takot, ang mga kahinaan at lakas natin. Itulog natin sa misang ito na sa diwa ng malasakit at pag-ibig, tunay nating madama at mabanaagan ang sumilay na liwanag at ang salitang sumaatin. Bilang panimula po ng ating misa, magsitayo po ang lahat. Sa wala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay araw ng Pasko at isama natin sa bisang ito pasasalamat ng pamilya Ferrer, Marian, Javier, at Benulin, ang pamilya ni Ginoong Ginang Ramon Sanchez. Upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sumandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria
kapangyarihan, sa iyong kadagahang loob, kami yung nilikha, at sa iyong pagtatangkilik, kami yung pinadakila. Sa pagkakataong tao ng iyong anak, kami yung tinuring na hindi na iba sa iyo. Makapabuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong may pagkakapuri mo sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, magalak na sisigaw ang mga naghihintay sa pagdating ng kanilang pinananabikang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay bendang pagmasdan, ng sugong dumarating upang ipakayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guwang muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Pinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikilak ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mga hayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating isinilang si Kristong
Sa ikalawang pagbasa, nagsalita ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, nangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang may-ari sa lahat ng bagay. Ang anak ang magniningil na silat ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang binigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susugurin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po nga. I proclaim to you good news of great joy. Today a Savior is born for us, Christ the Lord. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula po'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw sa sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa pagtuon niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamagitan niya. Ngunit hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkakaluban niya ng karapatang maging anak ng Diyos.
Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanilangan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako panganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Kailanman walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Maligayang Pasko po. Maligayang Pasko po. May alam ako na nagpupumilit ayusin yung kanyang halaman para lagyan ng mga palamuti bilang kanyang Christmas tree. Pumilit niya yung halaman lang na ganyan. O kaya naman mayroong isang magluluto ng macaroni salad, pero panay macaroni lahat. Ilalagay, wala naman siyang ref. Kaya ilalagay niya lang doon sa malaking Ice box. timba na mayroong ice para lumamig. Tapos tatakpan niya ng batsa. At least mayroon na. Pero mayroon namang kahit pa paano ay talagang bonggang Pasko. Di ba? Nakita na ba kayong napakalaking Christmas tree? Ang nakita ko ay doon sa nakita ko ay doon sa Cubao. Napakalaki ng Christmas tree doon. Talagang ingrande, kumbaga, napakalaki. O kaya naman, mayroong mga bahay na talagang halos punong-puno ng ilaw, para bagang masisilaw ka na sa bahay. Para bang maghihinayang ka ng mabuti pag dumating yung bill ng kuryente. Yung nanonood ka lang pero ikaw parang takot na takot kung magkano kaya ang kuryente nito. Pero sa kabila ng lahat ng mga iyon, sa palagay ko, ano man pamamaraan, salamat pa rin at nagdiriwang tayo ng Pasko. Kasi kahit na maraming nag-celebrate ng Pasko, marami rin kumu-question sa Pasko. Anong sasabihin nila? Talaga ba ang December 25? O kung hindi talaga December 25, naman ngayon. Doon naman sa kanta, sana lagi araw-araw Pasko. Anong problema nun? Hindi ba? Nagtalaga lang talaga tayo kahit papaano ng isang araw upang i-celebrate ng sabay-sabay ang Pasko. Noong unang panahon naman, hindi naman talaga December 25, totoo yun. Noong unang panahon naman, talaga namang hindi naman alam kung, di ba? In fact, katulad ng maraming lumalabas sa pag-aaral tungkol kay Jesus, talagang tinitignan nila ng mabuti kung ano ang pinakalumang ebanghelyo. Si Mateo ba? Si Lucas? Si Marcos? O si Juan. At medyo ang lumalabas ay si Marcos ang pinakalumang ebanghelyo. At kung yun ang pagbabatayan, wala pang Christmas doon. Kailan niya nasulat yan? Kailan namatay si Jesus? Mga 30 AD? Kailan nasulat ang Marcos? Halos 60 AD, halos 30 years after siyang mamatay, nasulat ang ebanghelyo ni San Marcos. Yung mga kahapon, hindi ko na alam kung anong ulam mo. Yun pa kayong 30 years. Ang tagal na nun. At ano ang laman ni San Marcos? Ang laman niya ay halos nangangaral na si Jesus pagkatapos siya ay namatay at muling nabuhay. At ano ang laman ng ating celebration noong unang panahon? Yun, kung paano namatay si Jesus at muling nabuhay. Halos yun lang ang laman ng ating celebration. After how many years ulit, bago na-realize na, ay, nangaral pala yan. O sinulat ulit yung nangaral siya. Ay, hindi na pala yan nangaral. Ipinanganak din yan. O nasulat ngayon ni Lucas at ni Mateo na
ipinanganak sa Jesus. Magkaiba pa nga, di ba? Napansin niyo ba? Kay San Lucas ang dumalaw ay mga pastol. Kay Mateo ang dumalaw ay tinatawag nating mago. Sabi pa nga natin, 3 kings. Kung magkaiba pa, halos. Di ba? O kung paano pinanganak si Jesus. Okay dyan, hindi lang pagkapanganak. Narinig natin, siya ay magsimula. Nung una pa, naroon na siya. Nauna pa siya kay Maria. Paano kaya yun, no? Nauna pa si Jesus talaga bago ang nanay niya. Di ba? Pero pinanak siya siyempre ng ating mahal na ina. Pinapaalala na ang salita ay nagkatawang tao. Hindi ba sa pagbasa, celebration natin, sinasabi natin, ang salita ng Diyos. Naiisip niyo ba? Mula sa salita, pupunta tayo sa katawan ni Kristo. Halos magkakaugnay lahat yan. Ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ng Diyos. Tapos, magbabahagi tayo ng salita ng Diyos, magbabahagi rin tayo ng katawan ni Kristo. So, lahat tayo ay kanyang binubusog. Lahat ay sa palagay ko, talagang iniisip ng Diyos lahat upang makapiling niya tayo. Naging tao siya, parang makasama niya tayo. Tapos si Jesus naman sabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Sabi niya yun sa tinapay, para ulit makasama niya tayo. Napaka-ordinary ng tinapay, pwede naman sigurong leche plan o kaya kahit yung one lang, yung roll ba. O kaya kahit na yung may asukal man lang. Para naman medyo may lasa-lasa. Wala yung tinapay talagang walang libadura. Walang lasa. Talagang flat na flat. Di ba pwedeng yung maumbok-umbok naman, pero nung unang panahon, talagang medyo malaki yung tinapay. Hindi dumadami na tayo, siguro, cross-cutting, ganyan. Okay. Bawas budget muna, kaya medyo ganun ang ating... Pero nung unang panahon, lahat umiinom ng alak, lahat malalaki. Talagang busog ka. Kasi ang ideya sa Eucharistia, bawat magsisimba, nakatanggap ng kabusugan mula sa Diyos. Pag ganun, kaya niyo pa ang misa, medyo mga 3 oras, o kaya 5, diba? Kaya niyo ba? Mag-1 oras yan, halos hindi kayo magsimba. Totoo naman yun, no? Kailan kayo matatapos yung homily ni Father? Kailan kayo Pero may pamamaraan ang Diyos. Yun ang gusto kong sabihin. At ginagawa niyang lahat ng bagay upang makapiling niya tayo. Kaya siguro nag-iisip din ng simbahan noong pumasok ang COVID-19, hindi ba? O hindi pwedeng mag-communion. At least, naisip ng simbahan na hindi lang ito physical, kundi spiritual itong pagtanggap sa Diyos. Na kahit na nanunood lang tayo, ay yung intention natin ay naroon at gusto nating magsimba. Di ba? O sapat yun. Diyos ko, alam na ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Hindi ito limited sa kung ano ang kakayahan natin at kung ano ang mayroon tayo. Hindi ka makapagsimba. Wala na. Saka, 2 linggo na, hindi ka na nagsisimba. Ilang buwan na may COVID. 5 buwan na, 6 na buwan. Hindi ka na anak ng Diyos. Hindi ganon. Hindi ba? Alam ng Diyos kung ano ang intensyon ng ating puso. Alam ng Diyos na mayroon tayong sitwasyon. Alam ng Diyos na limitado tayo. And yet, gusto niya pa rin tayong makasama. At sana, yun din ang ating hangarin. Yun din ang gustuhin natin. Makapiling natin ang Diyos. Maligaya ang Pasko, siyempre, sa lupa. Pero ang pinakamaligayang Pasko ay yung makapiling natin higit sa lahat. Ang Diyos na lumikha sa atin, nagligtas, at nag-anyaya sa atin upang maging buo at ganap ang ating pagkatao.
bilang mga anak ng Diyos. Magsimula doon tayo sa paghahangal. Sa palagay ko, naniniwala ako na sapat ang grasya ng Diyos upang magawa natin ang ating hinahangal, ang ating ginugusto, ang ating niluluko. Pagkalubanawa tayo ng Diyos ng biyaya ng Paskong ito upang totoo nga maging maligaya tayo habang tayo nabubuhay, habang tayo sumapit sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasama ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay nilipig. Nanawag sa kanaloonan ng mga lupa. May tatlong araw ng buhay ng magabi. Umakyat sa langit. Nanluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito at hukom sa mabubuhay at matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng huli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Sabihin natin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya at paglingap. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng ating lipunan, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng bituing sumilay upang makilala at matanggap nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, bigyan mo ang aming mga panalangin at gawin mong panahon ng pasasalamat, pagbabahaginan at pag-iibigan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon, mayroon magpasawalang hanggan. Amen. Increase
Manalangin kayo mga kapatid, o mapaghain natin ang kalugdan ng isamang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkain sa iyong mga kamay. Sa kapulihan niya at karangalan sa aking kapakinabangan at sa buong sambayan niya. Ama naming lumikha, paghahain ito ngayon, dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng anak ay iyong kalugdan bilang ganap ng pagsamba at lubos ng pakipagkasundo namin sa iyo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinalas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di naiba sa amin ay siyang kumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan, ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya aming sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya aming pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawag ang papuri sa iyo. Na wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 kami ang Diyos ng mga hukbo. Kasama ang langit at lupa. Sana sa itaasan, Pinagpalang magpalito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kay banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Hindi ko tayong lumukod. Bago niya pinag-iisang puso sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos na ang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ulitin natin ang pangalan. Hinihiling namin kang ligtas sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayaw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming tinananabiglan at dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iliwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaituloy. Magbigayan din ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo inaanyahan sa kanyang banal na bigay. Sapagkat Mga kapatid at magpatuloy sa iyo. ngayon sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo ang sumilang na iyong tagapagligtas, na nagdulot sa amin ng muling pagsilang ng iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay.
kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, banal na misa, humayo kayong taglay, kapayapaan, kaligtasan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kalong-kalong ng iyong Kayawing naghihintay sa'yo. Sabay ng pupunan, ating nagnaman, ang mundo.